formally discharged, hindi naman po pwedeng umalis ang dalawang witness na pumunta na po dito. Pangalawa, ano ang rason po? Bakit hindi pwedeng mag-testify ang mga personnel ng korte on administrative matters? Ang simple na naman sanang tatanong namin sa kanila, anong oras nyo sinerve yung TRO? Ganun lang po. At ngayon, siyempre, may dugtong na kaming tanong, bakit driver ka, security guard ka? Bakit ikaw ang nag-serve ng TRO? Pero these are things, Your Honor, please, that does not go into the deliberation of the court. That does not threaten the deliberation of the court. So, para sa amin po, nasubpina na po sila. Si Clerk of Court Vidal was in fact subpoenaed na rin. In a sense, napunta na sila sa Senado. They will be made to testify, Your Honors, please, on administrative matters. Ano oras nyo tinype ang TRO, ano oras ito na-serve, ano oras nagbayad ng bond, which is in no way po confidential. So ang manifestation po namin dito, napaka-importante po nung kanilang mga testimonya dito. If we are saying that the Supreme Court resolution of February 14 is the reason why we cannot subpoena or impose our powers of subpoena over them po, tingin ko po hindi dapat natin tingnan yon, no? Ang Senate, the impeachment court has been very respectful of the Supreme Court. Yung ginawa po ng dalawang watchmen and the driver po, para sa akin, disrespectful po yan. Ngayon po, ang testimony ng clerk of court, ng other administrative personnel, really, hindi naman po sila pwedeng i-disqualify just because they are pre-decisional. Based doon sa resolution po ng Korte Suprema, hindi sila pwedeng mag-testify kasi pre-decisional sila. The powers of the impeachment court is an express constitutional provision. We should not be trumped by an implied powers in the Constitution na hindi naman natin alam po. So nire-reiterate ko lang po, nabanggit nyo po kanina na pag-usapan ng clerk of court at ng ating secretariat kung paano sila mag-testify dito, amin pong i-reiterate, may request po kami for subpoena sa mga administrative personnel. Yung isa po ay sa clerk of court na napaka-importante, lalo na po sa narinig kong desisyong bago lang na hindi masubpoena si Justice Sereno o ma-invite man lang. Napaka-importante po ng kanilang sasabihin dahil they will prove para sa amin, yung aming teorya, na may distortion pong nangyari. So yun lang po ang aming nire-reiterate, at least as far as the administrative personnel, lalo na po ang clerk of court at mga iba pang administrative personnel on issues that we would like to propound on them, Your Honors, please. Pwede bang makapagtanong ang presiding officer sa prosecution? Tatangkain po naming masagot kung kakayanin po. Ang gusto ba ninyong gawin namin ay i-enforce namin yung subpoena na pinadala namin? Opo, sana po ma-enforce Pagpalagay po natin na i-enforce namin yun at hindi sumunod yung mga empleyado ng Korte Suprema dahil may utos sa kanila ang Korte Suprema na huwag kayong magtetestigo. Ano palagay ninyo ang remedyo ng Senado? Ang ating pong ang remedyo ng Senado kaya? Sa akin po, para sa akin may contempt, nakalagay po sa rules natin. Pagpalagay na natin na i-contempt natin. O sige, i-contempt natin. Yung ba ang mungkahi ninyo? Kasi otherwise po, lahat na lang po ng ahensya po. Yun ang mungkahi po ninyo na i-contempt nitong korte na ito. Ako po, I'd like to avoid contempt powers, the exercise of contempt powers po. Pero ito po, lantaran po ito. Kasi lahat na lang pala po ng ahensya, bawat may impeachment, will promulgate their internal rules saying na confidential, powerless po ang buong impeachment proceedings natin. Kaya para sa akin po, this time around po. Kaya nga po, tinatanong ko sa prosecution ito, gusto ninyo na i-contempt namin yung hindi susunod sa subpoena namin? Kung nagsubpoena po ang Senate at hindi nila susundin na dahil ang administrative matters ay maghingi po kami na i-enforce ng Senate ang kanilang poder, and if necessary may contempt powers po, i-contempt po natin. I-contempt natin. Eh kung hindi susundin yun, sinong ikukulong natin?
ang tingin ko naman po, ang impeachment court is not so powerless na baliwala pala po ang rules natin sa impeachment proceedings pag hindi sinunod po ng kinokontempt natin. Nakalagay po sa rules natin, the Senate President, the impeachment court has the power to cite anyone who disobeys the rules of this impeachment court with contempt. Pero pag simulan po natin sa puntong, kung kinontempt namin at ayaw, baka po malagay po sa alanganin na agad, hindi lang yung prestige, kundi yung poder po natin bilang impeachment court. So we implore the Senate President, huwag muna tayo sigurong dumating doon, pwedeng sabihin sa kanila po na ang poder namin ay on this. Kaya nga po sinabi ko sa inyo na inutusan ko yung clerk of court natin dito sa Senado at makipag-usap muna doon sa clerk of court ng Korte Suprema. So, kung ganun po, maraming salamat po at sana po hindi po tayo pumayag kung sasabihin ng clerk of court ng Korte Suprema na ayaw naming pumunta. Gusto ko lang ipurso ito. Kung i-contempt namin ang mga empleyado ng Korte Suprema at hindi sila sumunod at paa-aresto namin sa Sergeant at Arms ng Senado at hindi rin sila sumunod, ay meron ba tayong order na meron ba tayong kapangyarihan upang orderan natin ang armada ng Pilipinas, ang sandatahang lakas ng Pilipinas para dakpin lahat yung mga empleyado ng Korte Suprema? Sa tingin ko po, there is probably no need to resort to that. I'm very sure that if the impeachment court will really instill on this po. Yun nga ang logical movement noong proseso pag hindi natin pinag-usapan ng mahinahon ito. Mr. President? Yes. Perhaps yung pong hinaing ng ating prosecution, Representative Colmenares, Salamat. na-advance ng konti. If you will notice, the letter, we just said that there was a letter from the Supreme Court Clerk of Court requesting that they not be called to testify. Although the Senate has already issued the subpoena. Okay. Ngayon, ang order ng court was for the clerk of court of the impeachment court to talk to them about this letter request. We're not saying that we're denying anything at all. Medyo na-advance yun lang ng konti yung kilos eh. One thing that we should clarify, Mr. President, is that idugtong lang natin dun sa in relation to the denial of a subpoena and invitation to a Supreme Court Justice. It does not preclude you from inviting her. It is suggested that the prosecution invite Justice Sereno. That is the sentiment of the court. If I may, thank you po sa clarification. In that case, I just hope that the clerk of court of the Supreme Court cannot impose her decision on us. Pero if I may po, can I just say also, just a short manifestation Go po. ahead. I presume po na ang proposal ng Senado is for the prosecution to invite justices of the Supreme Court. Ang problema po namin dyan is may resolusyon ang Korte Suprema, February 14. Disagree po kami dyan. Para naman sa amin, sige, pagbigay pa natin yung deliberative aspect ng kanilang privilege. Pero ang testimony naman po sana ni Justice Sereno is not on the judicial deliberations, merely on the whether or not to grant the TRO. Hindi po yon. She's going to testify also po on the distortion as alleged by her in her dissent. At yung judicial misconduct, if there is a distortion of the decision, is not a collegial act po of the Supreme Court. In fact, the allegations of the prosecution, may desisyon ang Korte Suprema na magbayad ka muna ng bond bago ka lumipad. Ang naisulat po ng Chief Justice is pwede ka nang lumipad kahit hindi ka nagbayad ng bond. Yun lang po, ang distortion po na yan should not hide behind the cloak of confidentiality po. Pwede bang makapagtanong sa inyo ulit? Salamat po. Ngayon, meron kayong motion na dumating dito sa impeachment court at hinihiling ninyo ang subpoena
o kaya imbitasyon kay Justice Sereno. Di ba? Tama po. Opo. Isusubpina po namin si Justice Sereno at hindi papayag, hindi pupunta rito at hindi magtetestigo. Kayo po ba ay inaasahan ninyo na i-contempt itong husgadong ito si Justice Sereno? Ako po, personally po, may tiwala ako na pag nasubpina si Justice Sereno, ay pupunta siya. Pero ganun pa man po, hindi namin alam yung tiwala po Opo, ninyo eh. alam ko po. But we also invited, for example po, Representative Bolit Banal. He could have said no, he could have said yes. But the impeachment court asserted its authority. Whatever you say, this is the decision of the impeachment court. You are invited to come over. Kung kaya, para sa amin po naman, just to assert po that power of the impeachment court, at least kung tatanggihan o ang imbitasyon, it's an invitation po, and therefore maybe o pagpalagay natin imbitasyon, iimbitahin ng husgadong ito si Justice Sereno at siya ay pupunta rito. Ano ba, maging testigo o resource person? well, ang sabi ko nga po sa motion, Sandali lang, ano ba ang gusto ninyo, maging testigo ninyo o resource person? ang amin pong ninanais po is mag-testify siya po for the prosecution. Para sa inyo. Of course, because the Senate rules also apply here, as far as I know, the Senate, under the Senate rules, the resource persons are also invited. But as for our purpose po, we would like her sana po to testify. Palagay ninyo na pag inimbita natin si Justice Sereno, pupunta dito, magsusumpa dito sa husgadong ito, at magdedeklara bilang testigo ng prosecution. Ganun ba? If that's the No, ay subpoena, tinatanong ko kayo dahil meron akong puntirya dyan. that's what we were asking po, that she Ngayon, testify for the kung ganun prosecution. ang akala po ninyo, bakit hindi ninyo imbitahin muna si Justice Sereno na pumunta rito? Kaya kayong prosecution eh. Halip na gamitin ninyo ang compulsory process ng hukom na ito, kayong mga prosecution, dapat kinausap ninyo yung gusto nyo maging testigo at dalhin ninyo rito muna. At kung ayaw at napupunta na kusa at sinasabihin ninyo sa amin, kailangan daw niya ang subpina o imbitasyon, baka sakali kakausapin ko mga kapwa kong hukom at baka sakali papayagan. Of course, we can also take the advice of the Senate President. Ang problema lang po namin, yung February 14 resolution ng Korte Suprema that not only prohibits but in fact threatens members of the court from cooperating with the impeachment court po. Yun ang pinakamalaking balakid. Ayun nga po meron yun. Kung meron din kayo ng ganun sa House of Representatives, mapipilit po ba namin kayo na dumalo rito? Tingin ko po, yung internal rules ng legislature, ng Supreme Court o executive, at may mga, hindi po dapat siya maging absolute blanket confidentiality na mawala na po ng poder ang impeachment court on issues that are no longer, in fact, part of the adjudicatory tasks of justice po. Sa akin po, the internal rules may only apply pag